reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we want to help online professionals course leader. Become an online professional career creations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to the industry. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Ayan, good evening po sa lahat. And welcome to FAPS Talk, friends and online professionals. So this show is for you. FAPS Talk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipinos online professionals. So please like our page, facebook.com/fapsco.ph. And you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website, fapsco.ph. So we would like to thank our partners, FAPSCO Media, FAPSCO SMM team, and membership committee, FAPSCO members, Filipino online professionals industry. And of course, we would like to welcome our co-host today, Coach Jayhan Foro. Ayan, good evening po. Kumusta, Coach? Kumusta? Hi, good evening. Ito, naglalakwat siya a little bit. Family affairs and all that. Kumusta, Bern? Parang tagal-tagal na natin hindi nakapag-host together. Kailan ba yung huli? Hindi ko na maalala. Mainit ba dyan? Kumusta yung weather dyan sa inyo? Oh, parang may pa-split si ano. Super mega init at nagkaka-rashes ako minsan pag overpawis. And I guess our guest right now would really help us in the middle of this grabing heat na index. Oo, kung paano tayo mas mag-stay healthy. Yan. So, introduce mo na. Okay, let's introduce our guest. I'm so excited tonight
kasi very interesting yung topic. It's about natural ways. So, hindi na natin palagpasan. Myrna Arcega is a dedicated healthcare professional with a passion for natural healing with over a decade of experience as a registered nurse and a background in naturopathy and acupuncture. Myrna brings a unique blend of expertise to her practice. So in 2005, surviving a traumatic event spurred by Myrna to explore the power of natural healing. So here, by witnessing her mother's remarkable recovery from multiple health conditions through alternative treatment further fueled her commitment. She established the Tree of Life Wellness Center. Myrna has helped countless patients achieve healing and vitality through holistic methods. So her personal journey with diabetes led her to discover the effectiveness of hydrocolonolics and juicing therapy. So enabling her to manage her health without medication. And this is so interesting topic, guys. So driven by her desire to share her discoveries, of course, Myrna continues to make a positive impact, empowering others to embrace natural solutions for optimal well-being. Yeah. So wag na natin paglagpasin. Let's all welcome Miss Myrna. Welcome po to FAPSCO Talk today. Welcome. Good evening, Miss Myrna. Hello. Very interesting yung topic. Okay, good evening sa inyong lahat at sa mga nakikinig sa atin. Ayan. So, umpisahan po we're live. natin. So, yeah, we're live on Facebook. So, anything, lahat po ng pag-uusapan natin ngayon ay talagang mag-aano siya ng live online. So, umpisahan po natin, Miss Myrna. So, you established Tree of Life Wellness Center to help people with diabetes. Tama po? Yes, hindi lang yun. Any disease, no? Kasi ang lahat ng sakit ay nagsisimula sa 90% ay dahil sa hindi tamang pagkain. Kaya, so let's say, lahat ng nagsisimula yan. Let's say, meron kang hyperacidity, meron kang constipation, as simple as that, allergy. These are called metabolic diseases na ang root cause ay sa pagkain ng mga maling pagkain, sa mga junk food, sa mga processed meat, processed foods. So yan. So eventually lumalala na. So kailangan mo na ng gamot tulad ng sakit mo ay diabetes, high cholesterol, fatty liver, or kaya ay hypertension, all ito, lahat ng ito ay kailangan mo inuman ng gamot for life. So ito yon. So dito tayo papasok. Even cancer ay is called a is a lifestyle disease. No, ito ay ang tawag dito ay metabolic diseases. So yan. So ang ating tinitreat dito sa atin sa Tree of Life ay mga metabolic diseases. So we treat them the natural way. Ayan. So, ano na tayo? Paano po ba yung paano paano i-activate ang natural healing power ng katawan? Ano yung sinasabi natin na natural way of healing your body? Yung natural healing, paano natin ma-activate, Kasi, first of all, titingnan muna natin ang ating pagkakabuild ng ating katawan. Ang katawan natin ay composed of trillions of cells. Ito ay sa microscopic study na sa akin na research ay meron lamina shape or cross shape ang bawat isang tao. Kahit na trillions ang mga cells natin, ang shape niya ay cross. So it means to say, ito ay nagpapatunay that we are fearfully and wonderfully made by God. At God in us will enable us to heal itself, the natural way. Faith can heal us. So yan ang number 1 natin, how to activate faith. So number 2, sa number 2 pamamaraan ay kailangan mag-switch tayo sa whole food, plant-based diet. Dahil nga lahat ng sakit ay considered metabolic diseases. 99% ng sakit ay metabolic, So, for example, cancer, it is a lifestyle disease. So therefore, you have to change your lifestyle. Switch to whole food, plant-based diet. Ano ba ito? Whole food, plant-based diet. Instead na ikaw ay kumain ng mga baboy, baka, chicken, isi-switch mo na, papalitan mo na yung lifestyle mo, papalitan mo na ng gulay.
gulay, whole grains tulad ng quinoa, mga high fiber foods, quinoa, brown rice, adlay, mga hindi siya white rice, white bread, kundi wheat bread, yun, high in fiber. So nuts, seeds, yan. Yan yung considered plant-based diet. Basic principle ng plant-based diet ay anything na pinulot mo sa ground, anything na pinitas mo sa ground, yun ay plant-based, natural. Natural siya, walang chemicals, walang synthetic chemicals, hindi siya pinoseso. So, ang baboy, baka, chicken, or anything na kinakain natin in the past, tulad ng mga hotdog, ham, spam, may tinatawag itong preservative. Itong preservative na to ay ang tawag dito ay sodium nitrate. Ito ay nakakakos ng cancer at iba't ibang klaseng mga sakit. Kaya ang mga delata tulad ng mga corned beef, yan ay nakalagay sa delata sa na pre-preserve mo yan years and years. Hindi siya nasisira, no? Hindi siya nasisira dahil may preservative. Samantalang ang baboy, baka, chicken, pagka inalisan mo ng dugo, nangingitim, nabubulok, at ito yun, dead food ang tawag dyan. Samantalang ang gulay, pinitas mo sa ground, itinanim mo ulit, may buhay. So, yan ay living enzymes. Yan ay living enzymes. So, if we eat living food, we live. If we eat dead food, we die. Ayan, yan ang mga premise natin. So, kailangan mag-switch tayo sa living foods. Mataas na living enzymes na nakaka-digest ng ating mga kinakain, naka-flush ang mga toxins. At the same time, walang nabubulok sa ating colon. So, alam mo naman, pag may nabulok sa ating colon, ito'y pinagbabahayan ng trillions of bacteria, fungus, and parasites. Babara sa ating katawan at magkukos ng sari-saring mga sakit. So, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang tao. Kaya, kung masiswitch ka sa plant-based diet, in 4 to 6 hours, na-flush na lahat ang mga toxins sa iyong katawan na ilabas mo na as poo. Pag ikay kumain ng baboy, mga meat eater ka, nako, alam nyo ba, 30 days bago to ma-digest. So yung nilalabas mo ngayon na poo, ay yung kinain mo last month pa. Kaya tigang na tigang siya. Ang size nga ay size ng parang size ng mga pupo ng mga kambing dahil tigang na tigang at tigas na tigas, no? Kasi constipated ka na kung ikaw ay meat eater. So yan ang dahilan. If you switch to whole food plant-based diet, walang naiipon sa colon, walang naiimbak, walang nabubulo. So therefore, ang liver natin, ang kidney natin ay nakaka-recharge, hindi siya nahihirapan, ang heart natin hindi nahihirapan. Therefore, nagkakaroon ng multi-organ restoration. In other words, you cannot fix your health if you don't fix your diet. Yan yung tinatawag natin na how to activate the natural healing power in our body. And then, third, we have the tinatawag na best medicine, all natural, para tayo ay magkaroon ng self-healing power. Ano-ano ito? As you know, natural. So let's say, tayo nagkasakit, punta na agad tayo sa doktor. Bibigyan tayo ng doktor ng gamot. At yung gamot na yon ay foreign body sa ating katawan. Akala natin, kakampi natin, it will heal us. But hindi natin alam, parang band-aid lang yan na minamask lang niya, tinatakpan lang yung sugat, pero hindi niya hinihil yung root cause. So therefore, hindi kasagutan ang mga gamot dahil ito shortens our life and we will take them for life. At the same time, very expensive. Pag nagkaroon ka ng diabetes, nagkaroon ka ng hypertension, you will take medicine for life. At parami ng parami, habang hinahabol mo yung numero
ng mga ng mga ng mga sakit mo para mapababa ang blood pressure, hypertension, blood pressure mo, blood sugar mo, blood cholesterol, habang hinahabol mo, hinahabol mo rin yung side effects ng mga gamot na iniinom mo. Parami ng parami ang mga gamot na iinumin mo. If you are taking drugs for, let's say, tulad ng mother ko, 50 long years na diabetic, taking drugs, nako, ang iniinom na dakot-dakot na gamot. So therefore, hindi gamot ang kasagutan natin. We have natural medicine o na pwede natin gamitin para ma-activate ang ating ang natural healing power ng ating katawan. Number 1, 8 to 10 glasses of water. Uminom ka ng 8 to 10 glasses of water. Why? Kasi para ma-flush lahat ng mga toxins sa ating katawan. Alam mo ba na ang tao, hindi ka kumain ng 3 days, pwede pa mabubuhay ka. Pero without water, no, in 3 days, you will not survive. So very important ang tubig sa ating katawan sa pag-inom ng 8 to 10 glasses. Or else, pag hindi ka pala inom ng tubig at pala inom ka ng soda, sigurado anong sakit na abutin mo, UTI, kidney stones, constipation, heartburn, yaan yun no? So, kailangan uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water. Secondly, mag-exercise ka, galaw-galaw ka lang. Kasi pag hindi ka gumalaw within an hour, naiipon yung sugar sa iyong katawan. So, kahit na usually ang recommended is 10,000 steps, lumakad-lakad ka lang ng 10,000 steps. Or every 30 minutes, galaw-galaw ka lang kung meron kang sedentary na trabaho. Then galaw-galaw ka lang every 30 minutes dahil ang pag-exercise, this will improve your circulation, improve your muscle regeneration, and repair yung mga and shrink your mga fat cells mo. So yan ang nagagawa ng exercise. Ito ang tandaan natin, if you don't exercise, if you don't move, if you stop moving, you die, di ba? Kaya ang aim mo, sleep less and move more. So exercise ka lang, galaw-galaw ka lang, kahit na instead na mag-elevator ka, sumakay ng elevator, maglakad ka ng stairs, maghagdanan ka. Ito ay one way of exercise. Mag-i-improve na yung iyong circulation sa katawan. So pangatlo is sunshine. Anong makukuha natin sa sunshine? Ito ay may vitamin D. Ang alam natin ng vitamin D na makukuha natin sa sunshine ay nagproduce ng calcium na mahalaga sa pagpapatibay ng ating buto at mga ngipin. So, nakaka-decrease ng inflammation, nakaka-heal ito, kaya nakaka-heal ng cancer kasi meron itong tinatawag na anti-carcinogenic effect. May ang sunshine yung vitamin D na meron ito. Ayan. So, just as plants need sunlight to grow, you need sunlight to live. Yan ang ating premise, So, last but not least, 8 hours sleep. 8 hours sleep. Paano tayo matutulog ng 8 hours sleep? Kasi ito ay basihan kung tayo ay healthy o hindi healthy. Kapag kayo balisa-balisa, balikwas-balikwas, marami kang mga pain sa katawan, hindi ka makatulog. Therefore, kung hindi ka makatulog, may aray ka, maraming bara sa katawan mo. So, kailangan makatulog ka ng 8-hour sleep or else this is a barometer kung ikaw ay healthy o hindi healthy, kung ikaw ay may sakit. So, kailangan makatulog ka ng 8 hours. Kung hindi ka nakatulog, di ba parang empty ang iyong mind. At kung iinuman mo ng mga sleeping pills, ito ay high risk ka sa Alzheimer, poor concentration, aging, at nakaka-increase pala ng tumor growth. Ang inom ng sleeping pills, So if you don't sleep well, your health suffer. Ayan. So yan ang premise natin. Ayun. So parang siya, usually we've been hearing a lot about this before yung mga ganun. Pero question ko lang po kasi you mentioned na kailangan plant-based yung diet is living organism talaga siya. So no meat, as in zero meat talaga siya, hindi na parang is it just minimizing
the meat in your diet or totally taking it out of your diet? Paano naman yung protein needs ng katawan pag ganun? Okay. Dito sa Same question. we've been serving the community, mga we specialize in cancer care, no? Yung mga pasyente namin, talagang we recommend talagang switch to whole food plant-based diet. No meat talaga. But yun ang question, where will they get their protein? So yun ang misconception, ano? Pag meat eater ka, maraming tao, billions of people constipate due to sa kinakain nilang meat. So, pag imaginein mo, yung toxins na hindi mo na ilalabas dahil constipated ka na nagagawa ng meat natin na ito, ay hindi mo ma-flush ang toxins 30 days bago ma-flush. So, nagkakaroon ng toxin overload sa ating colon, naiimba, nai-store doon, nag-form ng mucoid plaque. Yung mucoid plaque na yon, 30 pounds, 20 to 30 pounds ang weight nito. At ito'y lumalason sa ating katawan. At ito'y pinagbabahayan ng trillions of bacteria, fungus, and parasites. So yun ang dahilan kung bakit namin nire-recommend do not eat meat for mga cancer cases, no? However, yung tanong mo, where do we get our protein? That is the misconception na walang protein sa gulay. Ang taas ng protein sa broccoli at iba pang mga gulay. Mga kidney beans, mataas din sa proteins. And then nire-recommend natin ng mga high fiber foods, psyllium husk, flaxseed meals. So, yan, chia seeds. Ang taas sa protein nitong mga pagkain na to, nuts and seeds, mataas yan sa proteins. Tofu, mushroom, yan. Yan ang ating in exchange of kakainin nating meat. As you go along dito sa amin sa Tree of Life, we considered it enrollment dahil hindi kami nag-treat, kundi sila ay naka-enroll sa isang programa wherein we educate them, we treat them at the same time, so they experience healing while they are here within 10 days. Chine-change namin ng taste buds nila. That is experiencing natural healing while they are here within 10 days. Yun ang nangyayari dito sa aming center. I'm curious po, ano po yung top 3 favorite nyo na whole foods na alam nyo na mataas yung beneficio na daily na kainin na isang tao para ma-achieve nyo yung may natural healing, yung favorite top foods nyo po? Okay. Na very healthy siya. Okay. Ang ating, so from breakfast, instead na kakainin mo, sinanag, tapsilog, yung mga spam, ham, hotdog, ano. We will recommend you to meron tayong tinatawag na almond meal, lalagyan mo lang siya ng rolled oats, no? Wag yung instant oatmeal, yung lalagyan mo lang sa tubig ay pwede, kasi maraming sugar yon. Remember, ang sugar feeds cancer, pagkain ng cancer. So, wala yung rolled oats, yung niluluto, rolled oats. So, may rolled oats ka, nabibili yan sa grocery. So, instead na tapsilog, no? Alam natin tapsilog is tapa, tusino yata at itlog, no? So, at sinanag. So, isa na yun ang kakainin natin. Kakain tayo ng, kuha ka ng baso, lalagyan mo ng almond milk, lalagyan mo ng rolled oats, lalagyan mo siya ng nuts, seeds, mga sesame seeds, nuts, no? Nuts, almond nuts. Tapos, lalagyan mo siya ng chia seeds, no? At yun, papalamigin mo lang ng kaunti. Ako, whole breakfast mo na yun. At sa lunch mo naman, so instead na magpipirito ka sa oil ng fried chicken, lechon, no, ang ipapalit mo ay igisa mo ang gulay, no, sa maraming bawang, sa tubig lang, ha, sibuyas, bawang, sa tubig lang. And then, lagyan mo na ng any gulay, any greens, yun. At ang kakainin mo instead na white rice, with yung tinatawag natin brown rice, red rice, black rice, anything anong dahilan? Kasi ang white rice may arsenic siya na chemical, no?
at nakaka-constipate. Samantalang ang brown rice, black rice, ito ay hindi high in fiber to. So yan ang ating ipapalit. So hindi natin so it's a matter, we're talking of lifestyle. What to substitute? So let's say mahilig kang kumain ng cheese, ang isa substitute mo ay nutritional yeast na makikita mo sa grocery store. So let's say, instead na toyo, isa-substitute mo liquid aminos. Instead na vinegar, apple cider vinegar. So instead na ang igagamitin mo ay let's say, so we will just know what you are going to substitute for a particular food. So sa pagluluto mo, so instead na pipirito mo sa oil, wala nang oil, puro tubig lang pagpirito, mamangha ka, pwede mong, ang chicken mo, pwede mo siyang ipirito sa oil niya, sa sarili niya. Of course, aalisin mo yung mga mantika, no? So, pero kaya lang kung plant-based ka na, puro gulay ka na ngayon. Pero kung wala ka pa naman sakit na cancer, preventive lang, so once in a while, syempre, isa-isahin mong iwawala. Like, baboy, baka, yun muna ang tatanggalin mo, no, sa pagkain mo. So, in moderation ang chicken at saka mga seafood, so more of tofu, mushroom, yun ang iyong meat sa iyong pagluluto. Ayan, so talagang substitute. Parang gusto ko mag-take note. Oo nga eh. Actually, nagte-take note ako, Birds. Nagte-take note ako kasi parang after. Ang dami ng kasi ako usually when I try to hindi naman really diet, pero when I try to minimize my carbohydrate intake, pag nagle-less rice ako, usually in the morning, what I eat is yung instant na oats. Yun nga yung sabi ni Miss Mirna kanina na high in sugar nga siya kasi ang tamis-tamis nga nung mga yung lalagyan mo lang ng hot water tas iinumin. Masyado siyang matamis. Yun nga yung napansin ko, super duper tamis niya. So, actually, I'm doing it the wrong way, no? So, rolled oats pala talaga dapat instead of ayoko kasi yung lasa ng rolled oats, para siyang, I don't know, kulang kasi siya mabigat siya, oo. Tsaka kulang sa sugar, kaya hindi masarap kasi hindi matamis. Oo. So, lalagyan mo siya, ang ating gagawing pang-patamis sa ating mga pagkain para naman kung starter ka lang, lagyan mo siya ng banana para siya tumamis. So, yan ang ating isa-suggest sa'yo kasi sa mga starter, hindi sanay ang kanilang taste buds sa walang lasa, no? So, atin siyang tuturuan na maglagay ng banana, pampasarap yun, pampalasa o pampatamis yun. So, yogurt is okay. Plain yogurt, syempre wala rin lasa, no? Kasi yung mga merong flavored na yogurt tulad ng may strawberry, may asukal din yung kaya masarap yun. So, doon tayo nagkakaroon ng pagkakamali. We thought na healthy tayo, yung pala, we choose the wrong food, ano? So, katulad yan, ito yung mga wrong conception or misconception ng mga tao. So let's say, akala nila, ito sa healthy ako kasi kumakain lang ako ng yung sinasabi ng sugar free. Hindi natin alam yung sugar free, yung pala mas matamis pa rin. Mas chemical na kasama yung sugar niya. For example, sa sugar free may tinatawag tong aspartame. Ang aspartame, ang end product nito ay formaldehyde, which is the pang-embasa mo ng mga patay. So we thought na, healthy ako kasi sugar-free ang iniinom kong Coke. Yung pala, hindi natin alam, mas harmful ito sa ating katawan dahil yung ipinapasok natin na harmful chemical sa ating katawan ay yun na yung ating masisira ng mga cells natin. Tulad ng akala natin, nagsasalad ako ngayon, so bibili ka ng mga dressing na sa grocery store, sa grocery ng mga salad natin. Pero basahin mo kung ano mga contents, mga nakalabel doon. Sodium benzoate, citric acid, kung ano-ano nakasulat doon, mga preservative, karami-rami. Akala mo, you're eating the healthy food, yung pala puro chemicals, harmful chemicals sa katawan. So, here at Tree of Life, we discover all these things and we teach
our patient. So we educate them here. So kaya sila naka-enroll sa isang programa to learn more what foods to eat, what foods to avoid, ano yung mga dapat i-substitute. So let's say if you are a coffee drinker, no, hindi ka mabubuhay na walang coffee. Alam mo na dito ay tinuturo namin na you have to avoid coffee. Why? Kasi meron itong double acid production in our body. Ang acidity sa katawan, tirahan niya ng cancer. So kung ikaw ay umiinom ng 3-in-1, hilig-hilig mo ng 3-in-1, andun na yung sugar, feeds cancer, andun yung coffee na yun na nandun, 3-in-1, na creamer na may harmful chemicals, no? And the coffee itself na nagkakaroon ng double acid production sa katawan. So lalo kang, aside from kinokos niyang palpitation ng iyong katawan, yung heart, nagpapalpitate ka dun sa coffee na iniinom mo, which shows that it is not good for your body. On top of everything, magiging acidic ka, which is nag-create ka ng isang tirahan ng cancer. Ang acid environment ay tirahan ng cancer. So we tell our patient to substitute ginger tea instead of coffee in the morning. Anong meron sa ginger tea or tinatawag na salabat? It decreases inflammation in your body. It heals. It increases your immune system. So, yan yung instead na pinapatay mo yung katawan mo, we activate the healing capacity ng yung katawan the natural way without medicine. If you go to the drugstore, bawat sakit ng ulo, punta ka na agad sa drugstore. Dito tinuturuan namin, you use food as medicine, you use your hands as medicine. So tinuturo namin ano-ano ang mga pamamaraan para gumaling ka the natural way. So ituturo ko lang ito in briefly, no, for this particular session. Pag masakit na ulo mo, you don't take drugs. So yun ang lagi namin sinasabi, avoid taking drugs. So instead, you use your hands. Tatlong daliri, right and left, ipatong mo lang sa itaas ng eyebrow mo, right and left. Hintay ka lang ng mga 30 minutes, maya-maya wala na yung sakit ng ulo mo. So why take drugs when you can use your hands as medicine or you can use food as medicine? Ayan. Kung masakit ang iyong tiyan, kung meron kayong tinatawag na sa inyong garden, meron kang serpentina, ilagay mo yung 3 leaves sa isang mug of hot water, ilagay mo lang doon, inumin mo, maya-maya wala na sakit ng tiyan mo. So yung mga babae, yung mga kabataan na mga nagme-menstruate na mga babae, ay instead na inom ng Midol para sa sakit ng tiyan, ito lang ang gawin mo. Mapait nga lang yun, pero tanggal naman ang sakit ng tiyan mo without causing a lot of side effect in your body. Actually, umiinom ako ng ginger ale sa labat. Every time, nung kadalagahan ko, umiinom po ako nung sa labat kapag may dysmenorrhea ako. Kasi talagang nakaka-ease talaga siya ng pain of dysmenorrhea. And before we continue, share ko lang na may friend akong, she's actually, she was advised na mag-bed rest ng kanyang OB. She's 8 months, I think 8 months pregnant right now. And nag-share siya, nanonood po siya. Thank you for watching, girl. Hindi ko na mention yung name mo because you might not want me to share your name. Pero share ko lang yung mga comments niya na for her health daw talaga is, ang kinakain niya, meron din siyang rolled oats, brown rice, at saka, ano pa ba? Brown rice at madalas din siyang nagsasalad. Ayan, ganda raw ng topic natin ngayon, nagugutom na siya. Sana all nagugutom sa topic kasi ako parang hindi ko kayang i-give up ang kape. Ikaw ba, Bern? Kaya mo bang i-give up yung coffee? Or on tea po ako, tea person. Tea. Anong tea iniinom mo? I chamomile, minsan jasmine, minsan yung brown rice na yung roasted. Meron kasing China roasted rice. So, yun po ang Ay, nakatikim ako niyan. Yung roasted rice tea. Mapait-pait. Parang kape nga yan eh. Oo. Healthy yun.
high Healthy fiber, alternative ng coffee, coach. healthy. So, we just have to know the substitutes and mga dapat nating kainin para tayo maging healthy. Hindi tayo magpapatisip. Minsan sasabihin nila no sugar pero high in fat naman. O sabihin no fat pero high in sugar naman. So, kailangan magbasa tayo ng mga labels in order to be healthy, na hindi tayo magpatisip sa mga naka-label doon dahil hindi naman nila isusulat sa label na doon poison, it will poison your body. Sugar poisons your body. Hindi naman nila ilalagay na poison. So, as you go along, if you switch to a healthy lifestyle, then you will learn you will research more, and you will have baby steps of changing your lifestyle until you attain, hanggang sa you learn more about it, kasi you will have to research so that you will know the substitute for all the harmful chemicals that we are eating. Totoo yan. Pero kasi parang from what you've shared with us throughout this conversation so far, most of the things that you do sa Tree of Life is geared towards helping cancer patients become healthier or activate their inner natural healing. Pero para sa mga kagaya po namin ng mga freelancers or yung mga nagtatrabaho lang sa bahay in front of our computers for 8 to 16 hours a day. Kumbaga, what would you recommend for us to be healthier? Would these same ways of activating your natural healing power also be effective for us to prevent naman yung ganung mga diseases? Of course, kanina na-mention ko na sunshine, breathe air, no? So, which is important, So, let's say, sedentary ang trabaho mo. So, every 30 minutes, galaw-galaw ka lang, exercise or lakad-lakad ka lang. Do not be sitting there for an hour without moving, no? So, yun ang ating marirecommend. At the same time, so once you have to spend time going out, no? Like magpa-araw ka, and may tinatawag na barefooting, no? Or tinatawag na grounding. What is grounding? For example, you go out, you just remove your shoes, wala, barefooted, no? Allow your feet to touch the ground, sand, or yung sand or yung ground, hindi semento, no? So, let's say grass, no? Yan. Kasi ang katawan natin ay may negative charges, ang ground ay may positive charges. So, yun ay nakakakos ng may antioxidant, mga electrons na meron sa ground na pumapasok sa katawan natin, nakaka-recharge tayo. Yung energy, yung nagkakaroon tayo ng nati-treat niya ang inflammation sa katawan through that. So isa yun sa pamamaraan, no? So isa pa, it's really a mindful aside from switching to a plant-based diet, maging mindful ka of how to be healthy, so let's say ang dami mo nakain, so after 6 wag ka nang kakain, no? Mindful ka. So ang tawag dito intermittent fasting. So tomorrow ka nakakain. Pwede ka mag-count ng 12 hours, 14 hours, or 16 hours yung kaya mo lang. So let's say diabetic ka, syempre hindi mo siya kakayanin. Try mo lang ang 12 hours. Kasi ang logic dito is that you allow your body to recharge. The kidney, the filtering organ ng katawan natin, the kidney, the liver, ay nagkakaroon ng time to recharge. Kaya hindi nahihirapan ang heart. So interconnected yan. Multi-organ restoration ang tawag siya. Nakaka-recharge. Parang isang kotse, no? Ang katawan natin ay parang isang kotse. Kahit na yan ay may gasolina, pero pagka walang battery, hindi yan umaandar. So katawan din natin, kahit na may pagkain ka, pero lobat ka, dahil punong-puno ng toxin ang katawan mo, hindi siya ang katawan mo hindi nakaka-recharge. So ang unang simptomas na ikaw ay may sakit, ay nanghihina ka, para ka magkakasakit. Dahil low-bat ang katawan mo. Merong sinyales na magkakasakit ka. So, yun ang babantayan natin sa ating sarili. Yung malobat ka, low energy, madali kang mapagod, nanghihina ka, parang magkakasakit ka. Ibig sabihin, bumabaksak ang immune system. Dumadami ang bad cells sa colon mo.
yan ay labanan ng good and bad cells. Pag dumami ang mga bad cells, talo ang mga good cells. So therefore, bumabagsak ang immune system, nanghihina ka. So yun ang mga babantayan mo. So ang sa tanong mo na ikaw ay nagtatrabaho, hindi mo pwedeng sabihin na trabaho ka ng trabaho. You really have to be mindful of what you are eating, of what you are doing in order to be healthy. Parang kinabahan ako ng very slight doon, Bern, kasi share ko lang lately, ang bilis-bilis kong mapagod at ang low ng energy ko. So, ayan, mag-healthy eating na tayo, guys. Parang nasa ano ko nga parang gusto ko na maglagay ng be mindful. Yun yung word ko. Very essential. Kasi pag, di ba coach, pag once na nakaupo na tayo, tapos nakafocus sa task, nakakalimutan talaga natin gumalaw. Nakakalimutan natin. Totoo So, yan. Parang nakakawala kasi ng momentum pag tumayo ka pa, no? Yeah. So we have to be, in order to be healthy, you have to be mindful of what you are doing, activities, para to increase your circulation. Pagka meron ka ng mga warning signal, ano yung mga warning signal natin? Makikita na natin agad eh. So let's say sa umaga paggising mo, ang dami mong aray. Warning signal na yung marami kang bara sa katawan. Sa umaga paggising mo, constipated ka. Yan ay warning signal na walang sirkulasyon ng katawan mo. Ito yung mga warning signal. So ang body natin, ang katawan natin ay umaaray. Hindi ka makatulog, balisa ka, mayroong stress. Ang stress can increase acidity in our body. Alam mo ba dito sa aming center, pagka tinanong mo anong cause ng kanilang bakit nagkaroon sila ng cancer, aside from meat eater, yung iba naman na hiwalay sa asawa, may malaking problema, nagkaroon ng financial problem, mga talagang too much stress sa kanila na hindi nila ma-handle kaya nagkasakit sila ng cancer. So, yan ang mga iingatan natin na yung body natin mismo ay umaaray. Huwag nating i-allow mag-umaray na. So let's say, lumalaki na ang tiyan natin, no? Ibig sabihin nun, kasi our colon is 4 to 6 feet long. So ito ay nag-expandable double its size. So pagka hindi nadadigest sa mga pagkain, hindi na ilalabas as poo, na i-store sa ating colon, yan ay, yung colon mo ay nag-expand double its size. So inside and outside, lumalaki. Unang lumalaki kung healthy ka o hindi, ay kung malaki ang tiyan mo. Ibig sabihin, marami kang fat stored sa katawan mo. Marami kang na-store na fat, which is, yun ang babara sa iyong katawan. Pag ikaw ay uumpisahan mo sa fatty liver, pag nagpa-ultrasound ka, may fatty liver ka, may high cholesterol ka, so on and on and on and on, doon nagsisimula. So yun palang barometer ng ating health is kung halimbawa ang ihi mo ay maraming bula o lagi kang may UTI, ibig sabihin nun ay something is wrong. Something is wrong with what you are, hindi ka uminom ng tubig, kaya ka laging na-UTI, may kidney stones ka, may mga sakit ka sa tiyan, di ba? So, these are all things na pag in-ignore mo, later on, magkakaroon ka ng dreadful disease. Kahit na gusto mo mabuhay, mahirap nang mabawi. So, at an early stage, lagi namin sinasabi sa pasyente, attack cancer at an early stage dahil ito ay 90% makukure ang cancer. Pero pagka late stage, maaawa ka sa pasyente, gusto nilang mabuhay. It's too late kasi marami ng multi-organ failure. Gusto mo mabuhay, pinabayaan mo yung sarili mo. May mga signs and symptoms ka, ini-ignore mo sa katawan mo. So ngayon gusto mo mabuhay when it's already too late. Miracles na lang ng Panginoon. Kung mabubuhay ka pa, yung ganoon. Parang ang dami ko nang na questions sa mind ko. So, number 1 yung ouch, yung pagtaba. For sa mga sweet tooth po, ano po yung substitute ng refined sugar? Ang honey po ba considered as healthy or is there any pa yung sugar? Okay. Kasi umalig ako sa honey so I'm so curious about that. Oo. Ang is of course, tignan natin, i-avoid natin sinasabi na no sugar added, no? Kasi babasahin mo aspartame.
as I said, chemical, mas masahol pa sa refined sugar, no? Ang refined sugar is definitely ay pagkain ng cancer. So, ang sinasubstitute namin dito, kung sweet tooth ka, kailangan stevia. Plant-based kasi ito, na pampatamis. So, let's say, sa rolled oats, gusto mo matamis, lalagyan mo siya ng fruit, banana, para tumamis siya. Tapos sa smoothies mo, para tumamis yung smoothies mo, kasi ang smoothies, lalagyan mo ng green na plant, any plant, any green, tapos lalagyan mo siya ng mango, no? Pampatamis yun, at banana. Nako, healthy ka na noon. So, yan ang ating nire-recommend sa pasyente natin. Kung sweet tooth ka, ay may mga substitute naman, cocoa sugar or muscovado, in moderation ng muscovado. Kasi brown sugar, in moderation. So, titignan mo sa mga label. Pagka cancer cases namin dito, hindi namin inaalok na kung as much as possible, sinasabi namin, avoid ang matatamis. Pero kung ikaw ay hindi pa naman umabot sa may sakit na cancer, so in moderation, tinanong mo yung honey. Honey is good. However, sa Pilipinas kasi, ang hirap mag-produce ng pure honey, no? So lalagyan nila to ng panutsa para mapatamis. So I would say honey is good. Yes, actually very good ang honey, and ito ay considered antiseptic. Ito ay nakakakos na yung parang ito ay antiseptic, pwede itong gamitin as antibiotic, honey is good, pampaganda ng boses, nandiyan lahat. Subalit dahil nga sa sitwasyon, hindi tayo makapag-produce ng pure honey. Yung chemical na nilalagay doon, mga ibang klaseng asukal o matamis, ang inilalagay doon, hinahaluan. Kaya paano malalaman kung puro? Hindi na tayo makahanap ng puro, napakahirap. Yun. So, in moderation pa rin po yung honey. In moderation. Dahil nga hindi tayo makaproduce ng pure honey. Yes. Hindi tayo makaproduce. Pero may nakikita po ako nagtitinda dito sa probinsya, sa mga probinsya, sa mga liblib-liblib na lugar, yung dala-dala nila mismo. Yung cute. So, pwede yung bahay ng bees. Doon nila kinukuha yung honey. So, okay po yung ganon. I really have, in order to test kung pure ang honey, as dito sa Manila, sa aking experience for 14 years na sa health and wellness kami, hindi kami makakuha. Sabi nila, puro bili naman kami. Pagka tinest mo naman, pag nilagyan mo sa refrigerator, tumitigas, may kasamang asukal. So, lahat ganun. I see. Mahirap. Ayan. So, ang napaka-interesting nung topic natin ngayon. And, ang dami-dami ko pang tanong, pero mag-hi muna tayo sa mga nanonood. Si Jerson, hi Jerson, thank you for watching, and he is recommending yung standing desk. Actually, matagal ko ng planong bumili ng standing desk para makagalaw-galaw paminsan-minsan. And yeah, tapos sabi naman ni Abby, mas nakakabusog daw yung rolled oats. Okay. At nag-PM ang aking friend na si Warren. Hi Warren, thank you for watching. Tinatamaan daw siya sa mga part na lumalaki na yung tiyan. Kaya Warren, mag-diet-diet ka na. Ay, sabi ni Miss Mirna, mag-diet na tayo at mag-plant-based food. Pero bago po namin kayo bago kami magtanong about sa Tree of Life, let's watch muna this video about Tree of Life Wellness and what they do in the center. So, quick 4-minute video lang po ito. CJ, please do the honors.
EJ. And to those who are interested to sign up for the Tree of Life um, healing services, natural healing services, pinost ko po yung link ng kanilang Facebook page dito sa ating comment section. So just go to their Facebook page and ayan, discover the uh, Tree of Life Wellness Natural Healing. Ayan. Bern? And also Ofi Cruz of Espino watching from QC. Good evening sa'yo. And we would like to thank you po. You have any parting message po, Miss Myrna, bago po tayo any Yes, we challenge all of, invitation? if you are tired of your condition right now, tired of taking drugs, maintenance drugs for life, try Tree of Life Wellness Center. Here we teach you how to switch to plant-based diet and how to activate your body's natural healing power. No, we also clean your colon, because with a clean colon, all your metabolic diseases will be resolved, will go away. So try the natural way. We guarantee results. Yes. Ayan, And thank you don't forget so to much. follow. Hihingan pa sana kita ng any parting message, Vern. Okay. Yeah, just what I have so much to learn, and I guess I'm gonna watch it later. Actually, nag-follow na ako and then checking out your videos. Daming kailangan i-take notes. But one thing na nagtatak talaga sa akin, lalo na sa mga online professional like us, is be really mindful. Kasi Yes. minsan na hindi tayo gumagalaw. So, yun yung pinaka-ano ko. I really have to be mindful. Yun na po. Thank you. Yes, exactly. Kailangan talaga natin to be mindful na I have to move. Ako nga, usually nagmo-move ako every 2 hours. Tumatayo ako, inuubos ko na yung kape ko before the 2 hours is up para mapipilitan akong tumayo at magtimpla ulit ng panibagong kape. Pero bawal pala yung kape, so magbagong buhay na tayo. In moderation na lang yung kape. But yeah, thank you so much, Ms. Mirna, for gracing us today, for giving us this honor to have you on our show and to learn from you. Actually, ang tahimik namin ni Bern kasi nakikinig lang kami and we're really learning a lot from you. So thank you so much po. And thank you sa mga nanood, nag-comment at who stayed with us. For those who watched us and stayed with us throughout the whole episode, thank you so much for watching and hope to see you again next Wednesday. Please like our page, facebook.com/popsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. You may also find us on Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you had some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can also learn like you. And thank you, Popsco Media, our partner in giving you this wonderful show. Everyone, thank you. Join us again next week for another show with another special guest. Ayan. Thank you for our Popsco family. Let's keep growing together. Yan. Thank you so much. Thank you, Ms. Mirna.